Magandang umaga. Pag-aaralan natin ang short devotion of testing of spirits. Ang ating lesson ay magsisimula sa lesson 4 and 5. So, yun ang muna topic natin, lesson 4 and 5. Panginoon, i-bless mo lahat ng nakikisama sa amin para sa blessed word mo na pwede namin apply sa araw-araw. Nung nakaraan na pag-aralan natin na yung una, yung sign of deceived and the true believer. Yung second, tinitest natin ang spirit, mga spirito, kung ito'y galing sa Diyos o hindi. Mga false prophets na lagi pag nagsasalita, puro makamundo. Yan ay isang sign. Number 3, na pag-usapan din natin nung nakaraan, yung bula ang mga propeta, bula ang mga guro. Ang halimbawa ay mga naniniwala sa sabi-sabi o hearsay, sa Old English, heresy, at saka yung mga bulaang mga saksi. Alam niyo ba na sila ay susumpain, wawasakin ng Diyos? Yan ang ating napag-aralan nung nakaraan. Ngayon naman, ang pag-aaral natin, lesson 4 and 5, ang pag-uusapan natin ay yung tungkol sa take hold what is right, dividing the word of truth rightly, or rightly dividing the word of truth. Makikita yan sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21. Ang sabi sa Ingles, but test everything, hold fast what is good. Simply, subukan ang lahat ng bagay, panghawakan ang mabuti. So kung ating bubuksan ang ating Bible ngayon, meron tayong konting insight tungkol dyan at experience ko. Alam nyo, maraming tao ngayon, pag nakakuha lang ng verse, kala nila yun na yun, without considering bakit sinabi yun, at kailan sinabi, kanino sinabi, at bakit sinabi. So sa 1 Thessalonians na sinasabi dito na take hold what is right, no? But test everything, no? Tingnan nyo ang 5:21. Ito naman ang sabi sa King James Version. Sa Tagalog Biblia ganito, subukan ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mabuti. Kasi minsan yung Word of God, kahit yung demonyo yung nagko-quote ng mali, iba si Jesus Christ nung tinukso, may Biblia yan. At yung iba, hindi naman lahat, tinitake advantage yung pagiging faithful ng ibang tao, nanloloko na memera. Masakit man sabihin, pero totoo. Pero hindi naman siguro lahat, mga kapatid. Kaya sabi dito sa 1 John chapter 4 verse 1, sabi, mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat marami nagsisilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Mayroong mga Kristiyano na ito experience lang, hindi ko naman sinabing lahat ganun. Pero kadalasan gusto mong malaman kung talagang aral sa Biblia isang tao bukod dun sa kaalaman niya sa Biblia. Tingnan mo kung paano makipag-deal sa'yo. Kaya doon mo makikita, lalo na sa pera, nasisira. So, paano mo malalaman kung ang espiritu niya ay tama? Sabi nga sa Ingles, ito yung sabi mga kapatid sa Ingles.
King James, prove all things, hold fast that which is good sa Ingles. Sabi sa Ingles, beloved, believe not every spirit, but try the spirits, whether they are of God, because many false prophets are gone out of the world. So makita nyo, no, maraming sinasabi ang Biblia na maraming false prophets. Yung word prophet, from the Greek word propheteo, maaari ang ibig sabihin nito is telling or explaining or expounding or predicting the future, foretelling the future. Kaya hindi po lahat ng prophet totoo. Meron mga nagsasabi, end of the world na sa May 2025. Noong 2012, 2012, sabi na end of the world na according to Maya calendar. Bakit ngayon nag-e-exist pa rin tayo? So talagang totoo ang Biblia, yung sinabi ni Jesus Christ, walang nakakaalam niya mga anghel sa langit na ang pagdating ni Jesus. Kaya mga kapatid, napaka-importante po ng inaalam kung anong nasa Biblia. Kailangan i-test natin kung yun doon. Kasi maaaring may dalawang verse, kala mo magkalaban, pero ang hindi mo alam, hindi sila magkalaban dahil magkaiba ang context nila o panahon ng sinulat at bakit sinulat. Isa pang pag-aaral natin yung topic number 5, sabi, departing from the teachings of Jesus. Examples of deceiving spirit and teaching of demons. Basahin natin yung English Standard Version. Ang sabi po, now the Spirit expressly says that in the latter times some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Ngayon, nagsasalita ang Espiritu. Malinaw niyang sinasabi na sa mga huling araw, marami ang lalayo sa pananampalataya at binibigay nila ang kanilang sarili sa mga manlolokong espiritu at katuruan ng demonyo. Father God, I seal with the blood of Jesus Christ, the fire and Holy Spirit, to guard this teaching at mabuksan ang mga isipan ng mga taong may rejection, may pride, at higit sa lahat, Panginoon, unbelief. Tinatanggal ko itong mga to sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid, malinaw na malinaw, sabi, basahin muna natin yung Tagalog para makita nyo, no? Ano yun? 1 Timothy 4:1. Napaka-importante kaya nitong 1 Timothy 4:1. Compare natin yung King James, mga kapatid. Tingnan nyo, halos parehas. Pakinggan nyo. Now the Spirit speaks expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Mga kapatid, napakahirap pong tanggapin na pag ang tao nasa impyerno, kahit anong dasal mo, hindi na makakabalik sa lupa o hindi na makakabalik sa langit. Meron mga nagtuturo na sila ay kinakausap na yung espiritu nung namatay. Tapos, nasasalba daw nila, nabibigyan nila ng kaligtasan, sinishare nila ang kaligtasan, patay na, nakakaahon sa langit. It directly conflicts with that parable, the teaching of Jesus Christ, tungkol sa rich man at kay Lazarus. Tapos bibigyan pa nila ng argument. Later, ituturo po natin yan, hindi sa video na ito. Magkakaroon po tayo ng lesson tungkol sa mga arguments na bakit daw si Lazarus nakabalik. Samantalang dito, merong mga religious group ay nakabalik. Ang ibig sabihin ko, yung rich man hindi na makabalik, pinababalik sa lupa para warningan yung mga kapatid. Pinayagan ba siya ni Abraham? Hindi.
Ang laki ng grupo nun. Delikado yung grupong yun. Sa grupo ng Batangas yun. No? Naniniwala silang gano'n. Conflicting with the faith. Pag sinabing with the faith, kung ano yung aral ng salita ng Diyos, yun ang faith. Ito, aral sa Biblia. Diba? Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Tulad nito, meron mga nagsasabi, pwede daw ikasal yung mga taong hindi hiwalay sa asawa. Kailangan meron muna silang separation o divorce. Kasi ang batas ng tao, no, kailangan hindi mag-conflict sa batas ng Diyos. Pero ibang topic yun, hindi na natin masyado yun. At tulad nito, meron man nagsabi, huwag kayong mag-asawa, sige, mag-live-in kayo. Paano yan? Sabi dito sa verse 3, forbidding to marry, commanding them. O meron mga group, no offense, no? Meron mga grupo na sabi, bawal kumain ng ganito tuwing Biyernes. Kasi namatay si Jesus. Nagsakripisyo na si Kristo. Anong bawal? Maliban lang kung ikaw ay may health complications na pagkain ng karne. Ayan ang linaw, oh. Tingnan nyo sabi rito sinabi rito, forbidding to marry. Yan ang isang example sa Biblia. Bakit mo babawalan ang taong ikasal? Nagmamahalan. Diba? Meron mga nagsasabing, hindi, okay lang sila magsama, tuloy hindi pa naman sila sigurado. Dapat pag nagsasama, sigurado. No offense doon sa iba, no? Kailangan sundin natin ang gusto ng Biblia. Huwag na tayong makipag-argue. Maaring tama yung argument mo sa pananaw mo ngayon, contemporary wisdom or values, pero we have to stick to God's teaching na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kapi na nilalang ng Diyos upang tanggapin ang pasasalamat ng may nagsisisampalataya at kakaalam ng katotohanan. Marami po dyan, no? Mapansin nyo. Pinipiloso po yung Biblia. Si Pablo na nga nagsasalita. Tingnan nyo itong version na to sa verse 3. Compare natin yung updated nito. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at pagtanggap ng mga pagkain nilikha ng Diyos upang ipamahagi ng mga mananampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ang ganda ng pagkatagalog. Ibig sabihin, principle number 1, ang pag-aasawa. Ba't mo babawalan ng pag-aasawa kung yun ang solusyon sa mga taong gusto magsama kaysa magsama sila ng nagkakasala? Di ba maganda yung ikinakasal, yung totoo? Minsan mag-a-argue pa yung iba, hindi, maghihiwalay din. Paano maghihiwalay kung desidido naman? O ba't ako? Hindi kami naghiwalay ng misis ko. Kung kaya namin, kaya nyo rin. Although, hindi naman natin hinahatulan yung ibang naghiwalay. Kasi may mga case-to-case basis yan. Pero to keep the arguments out and stay in God's principle or God's way, hindi ko inaalaw na maghiwalay kayo hanggat maaari. You have to stay solid to keep the marriage straight. Pagka kayo nag-aaway mag-asawa, yan ay normal, pero minsan, kadalasan pala, hindi minsan, kadalasan, may demonic force yan. May demonic strategy yung mga spirits na yan, gustong guluhin yung isip. For example, halimbawa, may isa nainggit, may anak, siya wala. Pero, dahil doon,
minamaltrato yung bata. Mali yun, mga kapatid. Hindi naman kasalanan ng bata na magkaroon ng anak ang isang lalaki o isang babae sa una. Kaya nga maganda yung pag nag-asawa ko, yung talagang walang commitment. Pero kung nandyan na yan at alam mo naman naging totoo yung lalaki o yung babae, stop dwelling on the mistake of others. Napakahirap kaya ng naranasan ng ibang tao, yung inampun lang sila tapos nire-reject sila ng parehong partner o parehong parang case nung isang babae, nagkaroon siya ng anak sa pagkadalaga, tapos nag-asawa, pinakasalan siya ng lalaki, tinanggap ng lalaki yung babae na may anak. Parang pelikula, yung lalaki yung nilupitan yung anak ng babae. Mali naman yata yun. Dapat hindi niya lupitan yung anak ng babae. Yung lalaki naman ay dead na dead o patay na patay sa pagmamahal sa babae. Kaya lang, pinakikita niyang hindi niya mahal yung anak ng babae. So, sa halip na mapamahal yung babae dun sa lalaki, lalong nalayo yung loob ng babae dun sa lalaki. Di ba nakakainis yung ganon? Yung inosenteng anak sa pagkadalaga ng babae, pinag-iinitan. Mali yun. Dapat iwin ng lalaki yung heart ng babae through the son. Yung anak ng babae sa pagkadalaga na lalaki, anak din yung lalaki, dapat malapit siya doon. Kasi sila naman, yung babae naman ang pinili niyang pakasalan, ayaw din ng babae pakasalan yung ama nung dinadala niyang anak sa pagkadalaga. Bakit? Kasi hindi nga sila magkasundo. Number one, hindi sila magkasundo sa pamamaraan ng paghawak ng pera. Maaaring na reason. Number two, pag-uugali, character. Minsan ang character natin defines what we really are, if we are really a Christian. Kasi minsan may mga Kristiyano, they don't care na pag sa halagang pera lang pa lamang, nasisira na. Sa pangako, nasisira na. Naging ganyan din po kami. Hindi yung paghihiwalay, hindi yung tungkol doon sa babae, pero yung naranasan namin yung may mga disagreements kami mag-asawa, hindi maayos-ayos. Teka, bakit ganito? So, pinag-usapan namin, pinag-pray namin to preserve our marriage, to preserve our affection, to preserve our concerns, to preserve our loving kindness. Dahil hindi gaya dati, puro kami salita na masasakit. Lalo kami nadadrive to the edge. O nasasagad kami. Imbis na masolve yung problema, napagdidiinan pa. Mga kapatid, ito po ay life-changing counseling din. Kaya yung sinasabi nilang ipagbawal nila ang pag-aasawa at pagtanggap ng pagkain nilikha ng Diyos. Mga kapatid, bakit kaya may mga tao gusto ng gulay? Bakit yung iba gusto ng karne? Respetuhin natin yun. Hindi natin pwede, vegetarian, mas healthy, huwag kang kumain ng pork, huwag kang kumain ng beef. Pwede ka naman kumain yan na may pasasalamat sa Diyos. Tapos gusto nila mag-asawa, mag-ikasal, pipigilan mo. Tapos pag nagtago, lalo sila nagkasala. Nagsama ng hindi kinasal. Bakit? Nakikialam yung magulang na hindi niya binebless yung mga anak nila kung saan sila masaya. Meron namang iba kaya ayaw ikasal kasi yung sama ng ugali ng magiging manugang o magiging biyenan. O kaya yung mismong magulang nung mga ikakasal, hindi kasundo. Mali yun. Dapat i-bless mo. Naging honest nga
gusto mang ikasal eh. Pero siguro natapat lang itong lesson natin na ito yung reference na binigay ng Lord. Kaya mga kapatid, napakaganda po nitong lesson natin. Minsan nagde-depart na tayo sa teaching ni Jesus Christ. Katulad dito, warning po sa mga sa mga kapatiran. Huwag po tayo magbigay ng tithes o magbigay ng giving of tithes and offerings kung wala kayong faith dahil sayang lang. Sa Matthew 23:23, ganito po sinasabi. Pakinggan niyo itong Matthew 23:23. Aking bubuksan na po ang aking software. No? Si software to eh. Matthew 23:23. Paborito ko po itong verse kasi pinapractice din sa panahon ni Jesus Christ ang tithing. Hindi lang sabi niya, aba kayong mga eskriba at mga pariseyo, mga religious na tao, mga mapagkunwari, sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena, anis at kumin. Ngunit hindi ninyo ginagawa ang mas mahalagang mga bagay tungkol sa batas, katarungan, kahabagan at pananampalataya. So, ang tithes talagang maganda yan. Talagang may physical provision ng pera yan. Kasi God's money yan. Ang problema lang, huwag kayong gagawa yan sa pilitan. Katulad ng wala kayong katarungan, tama ba talagang 10% yan? Pangalawa, nagtatite ka nga, sama naman ng ugali mo, wala kang kahabagan at wala ka namang faith, napipilitan ka lang, huwag ka nang mag-ikapo. Kaya sa English, ganito yan. Mas matindi sa King James Version eh. Sabi niya dito, woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, kung mapag-ingo. You pay tithes of mint. Alam niyo yung mint, eucalyptus, kinikilo yan eh. And anise. Alam niyo nandun sa McDonald's, yung parang bird seed. Cumin, yung cinnamon powder. Kinikilo yan. 10% ng 10 kilo sa Diyos yan. Binibigay yan sa high priest. Aminin ko sa inyo, ang tithe nakakatulong po sa mga pastor, sa manggagawa ng Diyos. Ano ba naman yung tithe? Tulong nyo na yun. Iba pa yun sa offering. Bawa may special project tayo, ilaw. Direct to the point. Hindi kailangan ng Diyos ang pera nyo, pero kailangan ng manggagawa. I'm just being honest and transparent. Ba't kayo magagalit sa akin? Totoo naman turo ng Biblia. Sabi niya ngayon, you ought to have done and not leave the other undone. Ang tanong ko, pag nagbabasa tayo, nagsusuri ng Biblia, nilalagyan ba natin ng faith? Yan ang tamang aral. Hindi tayo para lang magkapera ako kasi na-touch natin yung katuruan. Sabi nga, test everything, prove all things. Dito naman sa simpleng English, but test everything. Hold fast what is good. Kaya importante mga kapatid, hawakan natin lahat ng mabubuting bagay na tinuturo ng salita ng Diyos. The Bible, the written word of God. The unwritten word of God is from the Holy Spirit. Hindi naman pwedeng puro unwritten. Tapos from the Holy Spirit. Kailangan dun din sa written word. Mamaya deception na pala. Kaya mga kapatid, kailangan balance tayo. Kumakausap ang Diyos sa'yo through your prayers, answered man o hindi, galing sa Diyos yan. Titingnan mo. Kailangan nakabase sa Biblia. Ang Biblia ho na tinuturo ko based sa experience ko. Minsan tinanong ako, Pastor, hindi ata gumagaling, meron kaming pinalayas na demonyo, dating possess dito sa bandang Mount Olympus. Hindi pa ako pastor naman, Brother Vic, sabi gano'n ng pastor na yun. Hindi ko na lang banggitin yung pangalan, baka sabihin sinisira. Ba't pinalayas namin, bumabalik lagi. Aalis kami, bumabalik yung demonyo. Pero pag nandun kami, wala yung demonyo, normal siyang kausapin.
Alam niyo kung anong sagot nilagay ng Holy Spirit? Alam mo kung ano? Baka hindi pa born again, hindi pa ligtas, hindi pa tinanggap si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Paano magkakaroon ng ownership ang Holy Spirit doon sa tao kung ayaw niya magpasakop sa pangalan ni Jesus, hindi niya tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas? Yun, namatay si Jesus sa cross ng Calvary, binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Yun yung without blood, there is no remission of sins. At siya'y nabuhay muli. Kung yung pa lang, nire-reject na ng tao, paano maliligtas siya? Paano yan makakalapit kay Jesus kung ayaw niyang tanggapin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas? Mga kapatid, balik yung Espiritu. Pinalayas mo, hindi naman tumanggap kay Kristo. On and off, Christian ba yun? Hindi pa tumanggap kay Kristo. So hanggang doon na lang po ang ating lesson kasi ilang minuto na ba? 26. Ayaw ko lumagpas sa 30 minutes. Father God, i-bless mo ang lahat na nakikinig. Alamin nila, Lord, na hindi naman sa church where you belong, kundi yung katuruan ng salita ng Diyos. Let this be a lesson na maalala ng mga nakikinig. Ito po si Vic. Tawag niyo sa akin sa Facebook, Victor Emmanuel Soto. O just simply call me Vic Soto. Kung gusto nyo. God bless and I hope you are blessed. Samahan kayo ng Holy Spirit sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Search deeper within, though the weight is appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I have made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, 'cause it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Abangan po ang lesson 6 ng tungkol sa testing of spirits. The fundamentals of test of spirits. Bye-bye. God bless. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. God bless and thank you.